Magandang araw po mga kababayang ka-Pokemon. Welcome po kayo sa ating maliit na channel, sa ating YouTube at saka sa ating page at saka sa ating website. Meron po tayong website, justro.com. At unti-unti na po natin ina-update po yung ating website. So pwede na po kayong mag-scroll doon para malaman po ninyo yung ating mga stocks. At patuloy niyo po kami suportahan dito po sa Just Trading. Mission Impossible po tayo mga kaibigan, mga ka-Pokemon. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa prismatic evolutions at hindi na muna tayo papasok sa mga scalpers kasi syempre meron yung ethical issues, no? Meron siyang moral issues na kung saan talagang binibili po ng mga tao yung product and then nire-resell po nila na sobrang taas. Para sa inyong kaalaman, ito rin po ay mga kaibigan, mga ka-Pokemon, ito rin po ay binili ko sa scalpers. Kumita siya siguro ng mahigit 2,000 sa product. So, ayan, dahil gusto ko yung product, gusto kong masubukan, curious po ako, binili ko, I have no choice. Pero, sa mga sobrang overpriced, talagang pinipigilan ko po yung sarili ko na makabili. Kahit na gusto po natin. So, maghihintay na lang tayo, mag-wait na lang po tayo. So, wag natin pag-usapan yung scalpers. Meron po sila mga kanya-kanyang reasons and needs. Yun nga lang, talagang sobrang taas o sobrang laki po ng kanilang patong sa products. Ito, at least around 2,000 pesos ang patong po nila sa Prismatic Evolutions ETB. And then, ewan ko lang sa ibang mga products. At least 2,000, 3,000, 4,000. Ganun na po yung mga patong nila. Ang lalaki po. So dinidiscourage natin yon. But the problem is, mga kaibigan natin, mga ka-Pokemon, ang problema talaga ay there is too much demand. Huwag niyo pong ma-misinterpret yun. There's too much demand compared po sa ginawa po ng Pokemon Company na mga supply. Bakit po may demand? Bakit po may demand sa product? Kaya po ako nagkasalita ng ganito, mga ka-Pokemon. Gusto ko pong ma-analyze po ninyo na without emotion or less emotion yung mga products na ito. Kung gaano po siya kaganda at ano po yung dala-dala niyang potential. What is the potential of this set? So, ako po yung naniniwala sa extreme potential ng set na ito. Kung bakit po siya nabebenta ng ganun kamahal. At anywhere you go, yun po talaga ang market price. Even you go to the US, UK, Australia, or anywhere, yun po talaga ang market price. So, no choice po tayo sa Pilipinas, but we have to follow the market price or the trend. And then, higher or lower, it depends na lang po sa seller. No, it depends na lang po sa individual decision ng mga sellers po at ng buyers. Pero generally speaking, ganun po ang ipinapatak ng mga presyo sapagkat ganun po ka-popular yung set na ito. So we have to keep it apart. No, we have to analyze the set itself and the cards, the chase cards and the evolution cards that are in this set, mga ka-Pokemon. So, yun po, sa tingin ko talaga, bubuksan ng mga tao ito. Because the chase is there. Bubuksan po nila dahil sobrang mahal po yung mga cards at maganda po yung mga cards na nakapaloob dito. I-consider niyo po, mga kaibigan, itong mga Eevee, Umbreon, Glaceon, Leafeon, parang si Leafeon yan, Sylveon nasa likod. I-consider niyo po yung mga evolutions na to, mga ka-Pokemon. I-consider niyo po kung magkano po yung prices po ng every card. Hindi ko po alam, pero syempre, pabagsak pa ho yan. Hopefully, pabagsak pa. Para kung yung mga bibili ng mga singles ay makabibili po ng maayos. Pero sa ngayon ay naglalaro po sa napakahalaking halaga
ng mga chase cards po na nakapaloob dito. Sino ang hindi bibili? Sino ang hindi mag-open ng packs? Mahilig po ang tao sa gambling, no? Mahilig po ang tao sa taking chances. Lalo na po, mahal po yung mga cards na nandito. So, natural lang na magmamahal po yung pair packs. At kahit gaano pa kamahal yung packs na yan, talagang yung mga tao, dahil mahilig po sa gambling, gusto po nila yung chance na makakuha ng mahal na cards na halagang $1,000, almost $2,000, tapos meron pang chance sa PSA 10 halimbawa. So talaga po, mga kaibigan, mga ka-Pokemon, hindi po mapipigilan na magbubukas at kukuha at bibili po ng mga packs ang mga rip and shippers, ang mga box breakers, ang mga regular hobbies or collectors, or mga simpleng mga tao, ordinary mga tao na mahilig po sa Pokemon, or out of curiosity lang din ay nagbubukas ng packs, because we cannot deny na meron pong chase, no? Meron pong mahal na cards na nakapaloob dito. Tulad ng 151, magkano lang po yung Charizard, di ba? Sa Paldean Fates, magkano lang po yung Charizard, yung Mew. Compare ninyo sa Umbreon. Sa Twilight, magkano lang po yung Greninja compared sa Umbreon SIR. Tignan natin ang Lost Origin. Tignan natin ang Crown Zenith. Marami pong cards ang Crown Zenith. Mayroon pong trainer gallery. At marami po siyang gold cards. Pero in comparison with Prismatic Evolutions right now, yung ganda po ng mga cards na Evolution, tapos yung chase card, yung mga mahal, yung presyo po nila ay talagang unbelievably sobrang mahal po, sobrang taas po. Ayan, tignan po natin. Tignan po natin dito. Tignan niyo po ang Umbreon. Tignan niyo po ang Umbreon, mga kaibigan, mga ka-Pokemon. Tignan po natin kung gaano po kamahal yung mga cards po ng Prismatic Evolution. Yan, kailangan niya talagang ilapit. Hindi masyado makita. Ayan o. Yan, unahin na natin ito. 1,550. Hopefully, bababa pa siya. So, hindi natin alam. Gaya po nang nangyayari sa Pikachu SR ngayon. So, parang bumaba, tumataas, ganun po. Ganun din po sa Greninja nung nakaraan. Noong una, dapat bumagsak siya, pero tumaas po siya. Hindi naman talaga siya totally tumaas. So, Umbreon, Sylveon, Leafeon, yan po yung pagkakasunod-sunod. Umbreon, Espeon, pagdating po sa value. So, kahit sino, kapag nakita po ganyan ang presyo nito, hindi po $100 o $1,500, $570, $400, $370, $330, $319, $291, $234, $228, $100. So all of them are, meron ba? May rare pa nga dito. May rare pa nga $100. Ano yan? Espeon Master Ball, mahal na. So, karamihan sa kanila, including the Master Balls, ay meron po talagang mga value. Ayan, Lacy. So, ano pa yung mga may value dyan na SIR? Ayan, kahit na itong Gold Pikachu na yan, Dragapult, SIR, pati itong Ceruledge, magkano itong Ceruledge? So, Ceruledge itself is $148. Mga kaibigan, mga ka-Pokemon. So, yan lang po yung initial understanding natin. Yung potential po ng card na ito, yung value po ng mga set na ito, ano po ang mangyayari? Naniniwala po ako na mag-continuous po yung mga taong bibili kahit na sa scalper or hindi scalper. Naghihintay po tayo ng MSRP. Ako naghihintay po ako ng MSRP, so I'm skipping for a while. Skipping for a while po tayo. Kapag bumaba po ang presyo, hindi na kailangan MSRP kung ako tatanungin ninyo. So above MSRP is fine. Wag lang naman super overpriced. Wag naman. Para makabili din po ako. Bibili din po ako, mga kaibigan, mga ka-Pokemon. So this is my analysis, no? This is my understanding of the hobby, of the set itself, na kinakailangan we have to make a move. We have to be strategic and we have to be consistent sa ating mga decisions
na kung talagang ito ang gusto natin, then gawin natin. At kung meron talagang potential yung set, then go ahead. Wag na tayo magpatumpik-tumpik. If we have the funds and if we have the capability, kung kailan tayo kakain, no? Kailan natin susunggaban yung mga chances. Mga kaibigan, mga kapokemon. Sana magtuloy-tuloy pa, no? Marami pang mga products, marami pang products na lalabas na prismatic evolution. Pero, ang fear ko, ang understanding ko, ang opinion ko po, mga kaibigan, mga kapokemon, ay kakainin lang po siya ng demand. Kasi maraming magbubukas at maraming magiging greedy doon sa chase card. Magiging greedy po sila sa mga mamahaling mga cards na nandoon sa set na ito. So don't forget that. At habang nagiging popular po itong mga cards na ito, lalo pong tataas ang presyo nila at lalong gusto ng mga tao na ipunin po yung SIR na ito, yung evolution na ito. Iipunin po nila, i-collect po nila for the long term. So yan po ang analysis ko. Ako rin, my thinking is, kung meron akong evolution, one of the evolution, hindi ko po ibibenta, ilo long term ko po siya. So, yun po mga ka-Pokemon, ang aking maliit na at simpleng unawa, opinion, understanding po sa set na ito. Sana makatulong po ako. I'm not causing any hype or FOMO. Sinasabi ko lang po na naniniwala ako sa set na ito and it's my opinion and I'm gonna go all out. Dapat sikreto ko lang ito, but I'm being transparent. I'm being transparent and I'm being truthful to my audience, to my listeners, para matulungan ko rin po kayo in a way sa idea ko po, sa aking mga explanation sa point of view. Kaya yan po mga ka-Pokemon, no? Mag-all out ako, lalo na kung may budget, sana may budget pa. Magpiprismatic ako, sana bumaba pa. Hindi ako bibili ng overprice ng mga scalper price. Kung merong decent price from the scalpers, then it's fine. Kasi ayan, they have to make money as well, pero nga hindi ko sinusuportahan yung sobrang overprice. Mga ka-Pokemon, siyempre kawawa naman po yung magbubukas lang. But still, no, meron kasing gambling side. Meron siyang chance. Meron pong chance po siya dito po sa mga packs na ito. So, anytime, nabuksan ko na po yung akin, yung binili ko, nabuksan ko na po yung ETB na ito, tsaka yung binder na isa. So, I'm keeping this sealed for a while, hanggang dumating yung mga stocks natin na prismatic evolution. So, tignan natin kung ano po mangyayari, mga kaibigan, mga ka-Pokemon, mga ka-Mission Impossible, mga ka-Jezra. Supportan nyo po kami, tulungan nyo po kami. At I'm trying my best to be fair. I'm trying my best to be faithful and trustworthy po. I'm trying my best na maging blessing din po sa inyo, sa mga tagapakinig po natin, sa mga tagapanood po natin. Supportan nyo po kami. We need your support. Maliit na like lang, maliit, simpleng press lang sa mga buttons ay malaking bagay na po sa amin. Malaki na pong inspirasyon sa amin ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, mga ka-Pokemon, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtatambay-tambay po sa ating maliit na page. And God bless everyone. At wala po akong product. Wala akong product, so hindi ako kumikita. Actually, this is one of parang medyo sad ako kasi wala naman akong products. Kahit gusto ko magbenta, wala naman akong products na may bibenta sa inyo. So wala pa akong kita, no? Wala pa akong pasahod sa mga kasama natin. Dahil wala naman akong bentang prismatic. So merong demand pero wala naman akong product na ibebenta. So ganoon lang. Ganoon lang po, mga ka-Pokemon, no? So baka sabihin niyo kung ano nung ginagawa ko. Hindi. I'm just trying to help the community based po sa opinion ko. But still, no, you have to listen to everybody and not based from your own emotions. Dahil lang po sa mga fear, dahil lang po sa sobrang desire ninyo. But i-analyze po ninyo, merong potential tong set na to. Ngayon, kung wala, then time to skip. Time to skip. Yan. Parang gusto ko lang mag-experiment. Parang gusto kong i-fast forward na in 2 years. Tignan natin kung how much will this set be.
Gusto ko i-fast forward yung, kung pwede lang masilip kung ano talaga mangyayari. Gusto ko i-fast forward, makita natin kung ano talaga ang kalalabasan ng set na ito. But I know and believe that may potential po talaga. Yan po. Salamat po mga ka-Pokemon. Isang magandang araw po muli sa inyo lahat. Mga ka-Mission Impossible.